umaga po sa bawat isa. Ayan, praise the Lord God. And tunay nga po no, na isang matagumpay na linggo na naman ng ating naranasan. Amen. Dahil ang katagumpayan po ni Kristo ang patuloy nating nilalakaran sa ating mga buhay. Amen. And I believe po no, na every time na sinisigaw natin ang tagumpay, no, hindi lang siya basta sigaw. No, hindi lang siya basta salita na ating binibigkas. Kung hindi, I believe po, no, yun na yung katotohanan sa ating puso na kay Kristo tagumpay na tayo. Amen. Kaya nga po, I believe no, na hindi na tayo madadaig ng anumang takot, no, hindi na tayo madadaig ng sakit, amen, ng pride, ng anger, ng addiction, or kahit anuman pong suliranin sa buhay natin. Amen. Dahil tagumpay na tayo sa Kanya. Hallelujah. Kaya patuloy po nating ipahayag, no, isigaw ang tagumpay natin kay Kristo, amen, ng may paniniwala, ng may pananampalataya sa Kanya, amen, sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos lamang ang marapat nating purihin sa umagang ito. Amen. Siya po ang kalakasan natin. Amen. Siya po ang kanlungan natin. At siya po ang Diyos na talagang nagmamahal sa atin. Sabi nga po sa Salmo 59, 16, 17, ngunit ako ay aawit tungkol sa inyong kapangyarihan. Tuwing umaga ako na may kagalakan tungkol sa inyong pag-ibig, sapagkat kayo ang aking kanlungan sa oras ng kagipitan. O Diyos, kayo ang aking kalakasan. Amen. Aawit ako ng may papuri sa inyo dahil kayo ang aking kanlungan at Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Tunay nga po na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Siya ang Diyos. Sabi nga po dito sa verse, Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, hallelujah, siya lamang po ang marapat nating purihin at sambahin. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama tayong makigalak, magpuri at itaas ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord God. We praise you. Thank you, Lord. Sasambahin ko
Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Hallelujah! Ulitin natin. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Sa bawat umaga na kay ganda, kaya't dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ating awitin para sa ating buhay na Diyos. Ibig ng Diyos ay laging sariwa. Sa bawat umaga na kay ganda. Yes, Lord. Kaya dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. We declare, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Sa bawat umaga na kay ganda, kaya dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. We sing! Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Pag-ibig ng Diyos, hallelujah! Pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Sa bawat umaga na kay ganda, kaya dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Ang lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, laging uhaw sa iyo. Hallelujah! Na laging uhaw sa iyo. Yes, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Oh, Jesus. purihin ka. Hallelujah. We Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. worship you.
Nararapat kang papurihan, Panginoon, sa lahat ng aming buhay. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Tunay nga po ang katagumpayan nyo ang aming nilalakaran ngayon sa aming mga buhay. At patuloy ka naming sasambahin at pupurihin sa buhay na ito. At praise you, Lord Jesus. Oh, purihin ka, O Jesus. Yeah. Come on, church. Hallelujah. No. Purihin ka, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Yarabakandramaya, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Itataas ang daan mo, Hari, buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Praise Lord Jesus, hallelujah. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Tataas ang ngalan mo, Panginoon, hallelujah. Itataas ang ngalan mo, O Jesus, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sa diyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Patulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siya magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi,
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya to Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magpunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan, sa bawat bighati tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong laan sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba. Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko, ako'y sasamba sa'yo. ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Praise! Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko, Ako'y sasamba sa'yo. ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah! O dakila ka. Lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. O Habang buhay ko Diyos, hindi magpupuri sa'yo, dakila magpapasalamat sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Itataas ang pangalan ni Jesus sa aming buhay, sa aming pamilya. Hallelujah.
dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Lahat ay awit kanya, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Tataas ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Come on, church. Awitin natin to. Hallelujah. Itataas ang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hari ng buhay ko. Praise you, Lord Jesus. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba sa iyo, Panginoon. Ako'y sumasamba, O Diyos. Hallelujah. Dakila Awitin natin ulit. Hallelujah. ka. Praise you, Lord Jesus. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Oh, purihin ka. Oh, purihin ka. Oh, lahat ay awit sa'yo. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Tunay nga po, mula pa sa aming mga ninuno, hanggang ngayon, Lord God, nararanasan po namin ang katapatan mo sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, ang katapatan mo ang siyang sandigan namin, O Diyos. Kung kaya kami, Panginoon, ay nakakapagpatuloy, kung kaya, Panginoon, kami ay may pag-asa, dahil alam namin ang Diyos na sinasamba namin ay buhay, makapangyarihan, tapat at mabuti sa kanyang mga anak. Salamat po, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang hamon na inaharap namin sa mundong ito, tunay nga nararanasan namin ang iyong proteksyon, ang iyong guidance, ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay sa amin, ang karunungan mo sa aming mga buhay. Tunay nga, O Lord God, kailanman hindi mo kami iniwan, na natili kang tapat at mabuti sa aming mga buhay. Kaya dakila ka, O Diyos, marapat kang sambahin sa aming mga buhay. Dahil, O Lord God, wala kang katulad, sadya kang mabuti, sadya kang makapangyarihan sa aming mga buhay. Oh, we worship you, Lord. Marami pong salamat dahil we have our assurance, Lord God. Una kang nagmahal sa amin, nang ibigay mo ang iyong bugtang na anak para sa amin. Kaya, Panginoon, ano pa po kaya ang di mo pwedeng ibigay sa amin? Dahil pinagkaloob mo na ang dakilang pagpapala sa amin at iyon ang aming Panginoong Yesus. Lord, marami pong salamat. Kaya sa buhay namin, Lord God, mananatili po kami sa inyo. Mananatili kami sa inyong mga salita, panghahawakan ng mga salita. Lord God, marami pong salamat dahil we have our assurance in you. We are secured in you, Lord God. Marami pong salamat at alam ko, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. Taglay niya ang kapangyarihan mo, ang karunungan, ang anointing mo. Dahil, Panginoon, ipinagkaloob mo na sa amin ang lahat. Mula nang tanggapin namin at manahan sa amin ang iyong bugtong na anak na aming Panginoon Yesus. Kaya, Panginoon, ang tagumpay ay nasa amin na sa mundong ito. Purihin ka, Ama, pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang
Dakila ka. Dakila ka. Dakila ka. Oh Yan. Gaya po ng awit kanina, binabago tayo ng ating Panginoon araw-araw. Ayan. Kaya nga po ang ating puso ngayon, no, nagle-level up na pagdating po sa ating pagkakaloob. So, yung katulad din ng inawit natin, ang ating sandigan ngayon ay ang katapatan ng ating Panginoon. Hindi tayo nakasandig kung ano ang nakikita natin, kung ano ang mayroon tayo, kundi nakasandig tayo sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po ngayon, ano na ang ating puso sa ating pagkakaloob? Ito na ngayon ay pagkilala sa kanyang ginawa. Siya ang unang nagbigay, siya ang unang nagmahal, at kailanman ang katotohanan yan ay hindi magbabago. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Panginoon, salamat po sa pagbabago ninyo sa aming mga puso sa pamamagitan ng inyong salita. Ngayon, Panginoon, higit po naming naiintindihan kung bakit kami nagkakaloob, O Diyos. Sa kabila ng alam na po namin na kayo ay sapat sa aming mga buhay. Kayo ang lahat ng may-ari ng lahat ng bagay, O Diyos. Kayo ang may likha ng lahat ng meron na nakikita kami. Subalit, Panginoon, sa aming pagkilala sa ginawa mo sa aming buhay, kami ay magkakaloob. Hindi upang magkaroon kami, pagkat alam namin na mayroon na kami sapagkat meron kaming Diyos sa aming mga buhay. Magkakaloob kami, O Diyos, sa gawain ito na kung saan, Panginoon, kinikilala namin na Ikaw ang kasapatan namin sa aming mga buhay. Ikaw ang sandigan namin, ang matibay na sandigan na kailanman hindi mabubuwal, kung kaya't kami, Panginoon, ay hindi rin mabubuwal. Salamat, Panginoon, sa lahat ng trabaho na binigay mo sa amin, sa lahat ng negosyo, sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. At bilang pagkilala dito, Panginoon, magkakaloob kami na buong galak, buong kapanatagan, at buong pag-ibig sa inyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. sa bawat isa. So, a blessed Sunday po. So, this morning, meron po tayong mga newcomers. So, kapag sinabi ko po yung name nyo, tayo po tayo. So, kay Sister Grace Mariano, invited by Sister Arlene Kamaya. Asan po siya? And next po, si Sister Rosaline Tolentino, invited by Madam Angelita Maglalang. And next po si Sister Patricia Dizon, invited by Agarado family. So, batiin po natin ang ating mga kapatid. Let's all stand. Hallelujah! Ikaw lang
Magandang umaga po sa bawat isa. I-greet nyo nga po ng blessed morning yung inyong katabi kung hindi nyo pa siya nag-greet. Ayan. Okay, kasi pag minsan pag praise and worship, minsan walang pansinan eh. This is my space. This is me and the Lord, no? Kaya pagka, maganda rin po nag-greet natin yung bawat isa. At sa mga bagong dalo po, ngayong umaga sa CFSM, welcome po kayo sa CFSM family, sa CFSM Church. At yung mga ngiti po ninyo ang patuloy na nagpapalakas, yung mga ngiti natin, nagpapalakas, nagbibigay ng galak at ng saya sa bawat isa. Amen. Bigyan nyo nga po ng matamis. Kahit tapos na yung holiday season, matamis at malagkit ng ngiti ang inyong katabi. Ayan. Ay, lagkit naman ng ngiti ni Pastor Francis. Malagkit niya pag inuyat na, sir. Okay. Amen. Praise God. Before we start po sa ating message this morning, gusto ko lang pong bigyan ng clarification at sort of parang announcement na rin po. Yung atin pong pagpapark dito sa PTT, sa gasoline station, ay wala pong fee. Okay, wala pong rate. Okay, basta po CFSM member, every Sunday and even kapag meron tayong church events or church gatherings, ang PTT gasoline station po ay bukas loob na ipinapagamit yung kanilang parking space, yung designated parking space po para sa CFSM. Ngayon po, wala pong parking fee yan. Okay, kung sakali man po nung mga nakaraang linggo, baka po merong naningil ng parking fee sa atin, sa inyo po mga church member, sa ating mga church member. So, kinlarify na po natin yan sa mga bantay bayan dito sa Sapang Maysak. So, pinapa-clarify ko na rin po dun sa lahat ng mga kanilang bantay bayan members na nag-duty dito sa atin every Sunday na hindi po sila dapat maningil ng 50 pesos or any rate. Okay po. So, gusto rin pong iparating ng PTT gasoline station na yun nga po, wala pong parking fee. Ayan. Okay po? So, we are privileged. Ano po, tayo po ay privileged by the Lord that every Sunday na magamit po natin yung parking space po nila. Ngayon naman po, out of our love and generosity, being blessed by the Lord, okay, kung nais niyo pong magbigay ng voluntary sa mga bantay bayan, pwedeng-pwede po. Okay po? Pwedeng-pwede po. And parang voluntary na rin, out of our generosity, every Sunday, kung medyo empty na yung gas ng inyong sasakyan, pwede po kayo mag-refill sa PTT gasoline station. Amen. So, yun po ha, klaro na po sa atin yon sa bawat isa po sa atin. Amen. So, tayo po ay magpatuloy sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Every Sunday in the book of Esther, it would be a series. Sabi nga po namin sabi ko nga po sa GE namin last Wednesday with the pastors, ay parang Netflix series. Talagang aabangan mo, babantayan mo, at uusisain mo yung bawat series, bawat serye ng sermon, ng pangangaral tuwing linggo. Kaya nga po, huwag po tayo mag-absent. Okay? At maganda po na every Sunday nandito po tayo para kung paano nanonood tayo minsan ng Netflix series, ayaw nating mamintis yung bagong release, yung mga series. Ganon din po nawa, mas higit pa sa mensahe ng Panginoon. Amen. Yun nga po ang ating tema ngayong taon na to ay for such a time as this. Okay? At ang ating first quarter theme is recognizing one's purpose to where you are now. Okay, so yung mga series, yung mga serye po ng messages every Sunday will give us not just a glimpse, hindi lamang glimpse, kundi ng malinaw na paningin at pangunawa kung ano ang ating layunin, kung ano ang layunin natin bilang anak ng Diyos, ano ang ating katatayuan bilang anak ng Diyos sa kung nasaan man tayo ngayon. Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating paaralan, okay, sa ating komunidad, ay
malalaman natin at maihahayag po sa atin kung ano ang layunin ng Diyos para sa atin. Kung paano niya tayo ginagamit para sa kanyang kaharian at kaluwalhatian bilang kanyang mga anak. Amen. So ituloy po natin. Nung Sunday, nung mag-umpisa si Madam Noy, it's the search is on. Nung natapos po siya, the search is over. Okay? At ang bagong reyna ay naihayag at naitalaga. Ayun po, ang bagong reyna na si Queen Esther. Ngayon naman po, pag-aralan natin yung mga iba pang karakter dito sa Esther chapter 3. Okay. So, ang ating po pag-aaralan ay si Haman. Si Haman. The message this morning is pride leads to anger and hatred. Okay. Yung anger, yung pride ni Haman ang nagdala sa kanya para siya ay magalit, no? For him to be angry and to hate. Sino kaya ang kanyang kinamumuhian dito sa chapter 3? Sige po, pag-aralan natin. Okay. Ngayon po, yung una natin titignan ay si Haman. Now, Haman is determined to destroy the Jews. Okay. Si Haman ay determinado na puksain, lipulin, tugisin, at tapusin ang mga Hudyo. Ano-ano kaya ang mga dahilan kung bakit meron siyang ganitong pagnanais o pagnanasa sa kanyang puso, sa kanyang isipan? Sa Esther chapter 3 verse 1, umpisahan po natin sa mga sequence of events. After these events, King Xerxes honored Haman, son of Hammedatha, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. Okay? So si Haman ay itinalaga, pinromote ni King Xerxes. Pagkatapos daw ng mga pangyayaring iyon, ano po ba yung mga pangyayaring iyon? Yun po yung naipangaral nung nakaraang linggo. Okay? After all of that, so si Esther ay naging reyna, si Mordecai sa chapter 2 po ay naitalaga bilang gatekeeper. So nandun po siya lagi sa gate ng kaharian. So after ng mga pangyayaring iyon, si Haman naman ay pinromote ni King Xerxes, okay, bilang isa sa mga pinakamataas. Actually, halos pumapangalawa sa kanya. Okay? So siya yung parang chief advisor ni King Xerxes. So sa lahat ng mga noble in the kingdom, so pinili niya at itinalaga niya, pinromote niya po si Haman. Ngayon si Haman ay anak ni Hammedatha na Agagite. Okay? Sige po, mamaya po mapag-aaralan natin, malalaman natin kung sino ba talaga si Haman at dito marireveal kung bakit siya ay napupuot sa mga Hudyo. Okay? So yung isa sa mga senaryo sa mga pangyayari ay yung promotion ni Haman. Kagaya po ng nabanggit ng Esther chapter 3 verse 1. So Haman's promotion. King Xerxes promoted Haman. But Haman was depicted and yung kanyang character was established in the Bible as an ungodly man. And Haman, being the son of Hammedatha, the Agagite, he was a descendant of Agag, who was the king of the Amalekites. So sundan po natin sumunod po tayo sa mga character. Okay? Now, yung mga Amalekites, they are the people, okay, the people who were Israel's sworn enemy for generations. Sworn enemy, mortal, nakaaway. Okay, medyo na ano na po sa inyo ngayon kung bakit ganyan napupuot si Haman sa mga Hudyo. So, siya po ay descendant ni Agag, okay, na naging hari
ng mga Amalekites. Okay? Yung mga Amalekites naman po, they are the sworn enemy of the Israelites. So, it was recorded in the book of Exodus chapter 17, verse 14 to 16, na kahit na mismo si Yahweh, ang Diyos, ay nagdeklara ng digmaan laban sa mga Amalekites. Okay? Why? Because they are the number one murderer. No? Number one, numero uno silang mamamatay tao. Okay? Mga pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga bagay na kahindik-hindik at karumal-dumal. Okay? Now in Exodus chapter 3 verse 2 to 3. Okay? All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman. Kaakibat po ng kanyang pagkakapromote. Okay? For the king had commanded this concerning him. But, yung second character for this morning, but Mordecai would not kneel down or pay him honor. Okay? Isa ito sa mga nabanggit po last Sunday sa mensahe na mga katanungan na maaaring umikot sa ating kaisipan kung bakit nangyari, kung bakit ginawa yung mga bagay na ito. Isa sa mga katanungan is, bakit nga ba hindi yumuyuko si Mordecai kay Haman? Okay. Samantalang Haman is in position at wala naman sa Biblia na sinasabi na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi maaring yumuko sa mga mas nakatataas sa kanila. Even Moses, knelt down, bowed down to a king. Even Abraham, even Jacob, bowed down sa kanyang biyanan as a sign of respect. Bowing down is hindi naman po yan na ibig sabihin na ikaw ay mas mababang uri ng nilalang, kundi nakikita mo na karapat-dapat na irespeto ang isang tao when you bow down to them. Okay po? So, tayo nga po mga Pilipino, di ba, kultura na natin, bahagi na ng kultura natin na tayo ay magmano sa mas nakatatanda sa atin, sa mas mag-bow down when we greet someone who is in higher position or much older to us. So the Bible is not saying na hindi na masama na mag-bow down sa isang opisyal o sa isang nakatataas or nakatatanda. That's why, maaari nga nating maitanong kung bakit nga ba si Haman ay hindi nagpe-pay ng honor, bowing down or kneeling down kapag naandyan si Haman. Pagdadaan si Haman, lahat ng subordinates ay nagbabow down or nag-kneel down. Pero si Mordecai ay hindi. He is standing on his ground. Okay? Then on verse 3, then the royal officials at the king's gate asked Mordecai, why do you disobey the king's command? Bakit mo sinasawata? Bakit hindi ka sumusunod sa utos ng hari? Dito po, may mga commentaries, even the theologians is saying, wala namang decree na iniatas si King Xerxes na dapat lahat ay yuyuko or magbabow down kay Haman. Maybe, yung tradition na yon o yung ginagawa ng mga official, lower official sa kaharian, maaaring dahil nalaman nila, or nai-announce na si Haman ay na-promote. So maaaring kasama sa pag-promote niya sa position, yung kailangan magbigay ng respeto sa kanya by bowing down or kneeling down. But as a decree, ay wala naman pong iniatas or iniatang ang King Xerxes na dapat ay yumuko ang lahat kay Haman. Pero sa hari, kapag dadaan ng hari, yun, dapat lahat ay magbibigay pugay at magbibigay ng kanilang respeto. Ayan po ha. So, meron na tayong mangilang-ilang background kung sino nga ba si Haman. Okay. Now, yon nabanggit po sa verse 3,
yung refusal ni Mordecai to bow down. Ano naman kaya ang mga naging dahilan kung bakit si Mordecai ay hindi nagbibigay ng kanyang respeto, not bowing down to Haman. So Mordecai's refusal to bow before Haman. Mordecai would not bow down or pay homage because Mordecai must have known something about Haman, which made him realize that Haman was unworthy of such honor. Okay. Maaaring, yun nga po, no, may background, kilala ni Haman, kilala ni Mordecai si Haman, at kung saan siya nanggaling or nagmula. Kung kaya, hindi po siya nagbibigay ng respeto. He is not bowing down or is not paying homage to Haman. Okay, tandaan po natin, nabanggit kanina na ang mga Israelita at ang mga Amalekeo, the Amalekites, are mortal enemies. Okay? They have been mortal enemies for generations. Sa mga nagpalipat-lipat at nagpasaling lahi ng henerasyon, sila pa rin ngayon ay mortal na magkaaway. Maaari na si Mordecai, alam niya ang background ni Haman, kung kaya labag sa kanyang kalooban, okay, na magbigay ng respeto kay Haman. Saan ba galing yung thought na yon? Okay? No self-respecting Benjamite would bow before a descendant of the ancient Amalekite enemy of the Jews. So, si Mordecai po ay descendant ni Benjamin. So, kumbaga, sa kanilang tradisyon at kultura bilang mga Benjamites, hindi mangyayari. Sabi nga, no, itaga mo na sa bato. Okay? Itaga mo na sa bato. Walang Benjamite na yuyuko o magbibigay ng respeto sa isang Amalekeo. So maybe that is the reason why Mordecai refused to bow down to Haman. Now in Esther chapter 3, verse 5 to 6, okay, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Okay, nagalit siya. Okay? Yet, having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Okay? He scorned the idea of killing only Mordecai. So yung galit niya, nagbigay sa kanya ng idea na patayin hindi lamang si Mordecai, but instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews, throughout the whole kingdom of Xerxes. Now, wala namang idea si Haman kung sino si Mordecai. Kasi nga po, di ba, doon sa mga napag-aralan nung nakaraang linggo, ay pilit na itinatago or hindi ipinapaalam ni Mordecai at ni Esther ang kanilang nationality. Kung sino ba talaga sila. Okay? So ito ay isa sa mga katanungan nung nakaraan na tama ba na itinago or hindi binabanggit ni Mordecai at ni Esther yung tunay na lang pagkakakilanlan. Kung sino ba sila at kung anong lahi or nasyon sila. Dito po, maaaring nagkaroon na ng kasagutan yung katanungan na yon. Sapagkat maaaring iniingatan at pinapangalagaan ni Mordecai si Esther. Okay, dahil marami pong galit sa mga Hudyo. Okay? So, yun ay isang dahilan kung bakit hindi nila binabanggit o tinatago nila yung tunay nilang pagkakakilanlan. Sapagkat malalagay sa peligro at alanganin at kapahamakan, hindi lamang ang buhay nila, kundi ang buhay ng lahat ng Hudyo, na siya nga namang nangyari dito sa Esther chapter 3 dahil kay Haman. Dahil si Haman ay galit na galit sa mga Hudyo. Because yung kanilang away ay away na simula pa nung unang mga henerasyon. Okay, nakakasunod po ba? Sige po.
Ngayon, dahil hindi yumuko si Mordecai kay Haman, nagalit ngayon si Haman. Na si Haman, nasugatan yung kanyang pride. So Haman's wounded pride, what will be the effect of Haman's wounded pride? Haman was filled with wrath. Okay? He was an extremely proud and insecure man. He could only consider himself a success if everyone else thought he was a success. So, si Haman ay ma-pride chicken. Ma-pride niya po pala Haman. Okay? That's why, nung nakita niyang hindi nag-bow down si Mordecai, sino yan? Si Mordecai, hindi yumuko nung dumaan ako. Okay? So actually, wala namang idea si Haman na hindi yumuko si Mordecai. I-spoil ko na po yung mismong slides ko. Kasi, pag dumadaan si Haman, marami yan mga king officials. Hindi lang siguro, higit pa sa bilang natin ngayon. So hindi niya naman mapapansin siguro yung mga nasa sulok, nasa gilid kapag hindi yumuyuko or yumuyuko. Actually, yung mga kasama ni Mordecai, ang siyang nagbigay ng pansin sa hindi niya pagyuko kapag dumadaan si Haman. Kaya nga sinasabi ng mga kasama niya, ba't hindi kayo yumuyuko? Okay? Haman would not, Mordecai, wala siyang sasabihin, basta hindi lang siya yuyuko. Okay? Kaya lang, may isang pagkakamali na nagawa si Mordecai. Hindi rin natin alam kung pagkakamali nga ba or sadyang sinasadya niya lang. Dahil may mga pagkakataon na inihayag na niya sa kanyang mga kasama, binibigyan niya ng hint or ng clue yung kanyang mga kasama kung sino ba talaga siya, kung anong lahi ba meron siya. Okay? So ngayon, yung mga kasama ni Mordecai, kumbaga, ni-notify nila, sinend nila ng notification si Haman. May isa na hindi yumuyuko kapag dumadaan ka. Pansinin mo kung sino siya. Pero hindi nila sinabi kung sino. Pansinin mo sa bandang gawi dito, mayroong hindi yuyuko kapag dumaan ka. Kaya isang araw nga, dumaan si Haman, nagsiyukuan ng lahat, at nakita niya na hindi yumuko si Mordecai. Nung nakita niya yon, enraged. Okay? So, baga nasugatan yung kanyang pride. Okay? So, because Haman was an insecure man. Ito nga, sa Esther chapter 5, verse 9 to 11, pinakita dito kung sino si Haman. So, Haman, basahin po natin. Okay? Haman went out that day happy and in high spirits. Okay? Masaya po siguro siya, Siguro medyo habang naglalakad siya, nagbabounce-bounce pa siya, Okay? Parang yung natuwa tayo nung na-receive natin yung ating mga Christmas bonus at 13-month pay. Talagang lumulutang tayo sa kasiyahan. Okay? But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Okay? Si Mordecai naman, dahil no Benjamite will kneel down before an Amalekites. Okay? Yun naman yung nasa isip niya. Okay? Si Haman naman, ang nasa isip niya, because I am in position, everyone should kneel down on me. So nagka-clash talaga yung character nila at saka yung background nila. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Okay? Now, calling together his friends and Zeresh, his wife, Haman boasted to them about his vast wealth. Wow, vast wealth. Mayaman po siya. His many sons. And all the ways the king had honored him and how he had elevated himself above the other nobles and officials. Kumbaga, pinagmamalaki niya, wala kayo sa lolo ko, wala kayo sa tatay ko, wala kayo sa akin. Okay? Ako, pinromote ako ng king.
No, maraming mga nobles, pero ako ang napili niya. Ako ang pinromote niya second to him. His chief advisor. Okay? So, yun nga po, no? Medyo mahangin, no? Si Haman, mayaman din siya. Okay? Mamaya po, makikita natin kung gaano siya kayaman. Okay? Now, because rage against Mordecai, Haman's wounded pride caused him, okay, to sought to destroy all the Jews. So, Haman sought to destroy all the Jews. Haman's anger led him to take out his wrath upon all the Jews in the kingdom. Okay? So, learning who Mordecai is, so nalaman niya kung sino yung hindi nag-kneel down sa kanya, si Mordecai yon. Okay? Nalaman din niya kung anong lahi meron si Mordecai at lalo siyang nagalit at nanggalaiti. Okay? Hanggang nagkaroon siya ng plano upang puksain at lipulin ang lahat ng Hudyo. Ito na yung chance niya na tapusin, lipulin at burahin sa mundong ibabaw yung mortal na kaaway ng kanilang lahi. So, ang problema lang dito sa naging thoughts ni Haman is na-reveal niya yung kanyang plano at yung hatred niya. Haman accidentally revealed his basic hatred for all the Jewish people. Okay? So, now in Esther chapter 3 verse 7, basahin po natin ito. In the 12th year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan, the pur, that is the lot, yung casting of lots, was cast in the presence of Haman to select a day and month. And the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Ngayon po, nagkaroon na nga po ng idea, ng plano si Haman na puksain at lipulin ang lahat ng Hudyo sa kaharian ni King Xerxes. Kasi he is in the position He has the power now, he has the authority to execute this plan. Kaya nga po, inumpisahan na niya yung kanyang plano sa pagtatalaga ng araw kung kailan niya pupuksain at lilipulin ang lahat ng Hudyo. Okay? So, dito po, yung naka-italicized na per, ibig sabihin po niyan lot. Okay? Yung casting of lots, nung panahon na yon, it's just like throwing a dice. Okay? Throwing a dice. Sa atin siguro, mas, spin the battle, no? O kaya kara cruz. Kapag kara, bibili na ako ng, pagkara yung ulo, no? O, kapag kara, sige, bibiling ko na tong sasakyan na to. Pag cruz, hindi muna. No? Okay? No? Pagka hindi alam kung anong desisyon na gagawin, okay? So, kumbaga, binibigay dun sa by chance kung ano ang lilitaw, kung ano ang mangyayari. So, yung Adar naman, okay, yun po yung per, yung lot, casting of lots. Yung Adar naman na binabanggit, okay, yan po naman yung 12th month. Okay? 12 buwan sa kalendaryo po ng mga Hebreo, ng mga Hudyo. Okay? Adar is the 12th month of the Hebrew calendar and is considered a month of joy and celebration. Okay? So, yung casting of lot, yung throwing of the dice, kung kailan lilipulin at pupuksain ng mga Hudyo, ay nalaglag, nahulog doon sa 12th month of Adar, which is supposed to be, sa mga Hudyo, a month of joy and celebration. Ibig sabihin, dito sa araw na ito, sa buwan na ito, instead of month of celebration and joy, dito mangyayari, supposedly, yung karumal-dumal at kahindik-hindik na katapusan ng lahat ng Hudyo sa kaharian ni King Xerxes. Okay? Yan naman po sa ating calendar, usually, ayan po yung month of March. Ayan po. So, it usually corresponds to the month of March in the Gregorian calendar. Okay. So,
Haman now has already saved the date. So Haman saved the date for the Jews' annihilation. Parang kasal, no? Save the date. Okay? So they cast per. So they leave the decision to chance. At yung chance fell on the 12th month of Adar, okay? Which is supposedly the month of joy and celebration para sa mga Hudyo. Okay? So doon na tayo sa scene 2, ikalawang senaryo. Okay? So planado na ang lahat para kay Haman. Now, he has approached the king. Haman approached the king. So he is ready, handa na po siya para ilatag sa hari yung kanyang madilim at malagim na plano laban sa mga Hudyo. Okay? So dito natin nakikita how Haman's pride is leading him to his anger and hatred and what causing him to do such action at that time. Okay? So in Esther chapter 3 verse 8, then Haman said to the king, there is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. So ngayon, binibuild up ni Haman yung mga Hudyo, pero hindi niya sinasabi kung sino sila. Ang sinabi niya lang, there is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Dinagdag niya pa, their customs are different from those of all other people. Yung kanilang kustumbre, yung kanilang nakaugalian, mga nakagawian, ay kakaiba. Okay? Sa lahat ng nakagawian ng mga nasa kaharian. And they do not obey the king's laws. Okay? Ito, medyo talagang tinwist niya na. They do not obey the king's laws. Dahil ang sinabi niya, na may ibang law na sinusunod itong mga taong ito. At yun nga po ay ang mga Hudyo. Now, it is not in the king's best interest to tolerate them. So huwag natin silang itolerate. Dapat hindi tinotolerate ng hari yung ganito. May iba silang customs, may iba silang mga katuruan, may iba silang mga kautusan. Okay? So kumbaga, sa madaling salita, sinulsula niya po yung hari. Okay? Binigyan niya ng pahapyaw, half-truth. 50-50. Kalahati totoo, kalahati hindi. Okay? Pero, nung panahon na yon, sino mang hari na malaman na mayroong ibang kautusan, batas na sinusunod ang kanyang mga sinasakupan, tinuturing nila itong threat sa kanila. That would cause rebellion. Okay? At kapag may rebellion, ayaw ng hari ng rebellion kasi na-jeopardize yung kanyang authority sa mga sinasakupan ng kanyang kingdom. Okay? And in verse 9, kaya ang sabi po ni King Xerxes, no? If it pleases the king, sabi ni Haman, if it pleases the king, let a decree be issued to destroy them. Ayan na po. And I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators for the royal treasury. Kumbaga, sabi ni Haman, puksain na natin sila. It is for the best interest of the king, no? At ng inyong kaharian. Puksain na natin sila. Magbibigay ako ng pabuya. Sige, magbibigay ako sa royal treasury ng 10,000 talents of silver. Kanina, di po ba nabanggit natin sa Esther chapter 5 verse 9 to 11, nagyayabang si Haman kung gaano siya kayaman. Mayaman po siya. Yung 10,000 talents, hindi po yan talento ng pagsayaw, ng pag-awit, okay? ng pag-acting, hindi po. Yung 10,000 talents sa biblical Hebrew po, yung 1 talent is equivalent to 34.2 kilograms of silver. 1 talent is equivalent to 34.2 kilograms of silver. Hindi po ako ganong magaling sa math. No? So, pero may kopya po ako. Okay? So, tingnan natin sa panahon natin ngayon, kung gaano karami yon, kung gaano kayaman talaga si Haman that time.
pabuya lang ito ha, para sa pagpuksa. Willing siya na mag-spend ng ganito kalaking halaga, okay, para puksain yung kanyang mga mortal enemy. Okay? Sa dollars, ngayon, yung 34.2 kilograms is equivalent to $986. Okay? So, $986 per kilogram. Okay? Kung i-multiply natin yon, $986 sa 34.2 kilograms, 342,000 multiplied by 986 dollars is, yung total po nun, 337,212,000. Madami po. Sa peso, ayan, sa peso, kahapon, ang peso po ay 58.54 po yata kung di ako nagkakamali. Kahapon ko tinignan para medyo updated. 58.54 ang taas ng dollar, no? $1 is equivalent to 58.54 pesos. Nirequest po ni Ma'am Jem, buti na lang handa ako sa peso. 19. May chinat pa ako dito kasi ang daming digits lumitaw nung kinalculate ko eh. Bro, ano to? Paano to? Million ba to? Trillion? No? Nag-reply naman po siya. Trillion yan, bro. Akala niya siguro, ito yung pera ko sa bangko ngayon. Chinat ko siya kahapon eh. No, so, ang lumitaw po sa calculator, 19,740,390,480 pesos. So Haman, mayaman po siya. No? Willing siyang mag-spend ng ganitong kalaking halaga. All because of his pride. All because of his wounded pride that lead him to end hatred. Okay? So willing siyang magbigay ng ganitong kalaking halaga. Now, this is his proposal to the king. Haman's proposal to King Xerxes. He instigate and prompt it. Okay? Haman's charge of the Jews was the most dangerous possible. Imagine, you are willing to spend this kind of amount just to annihilate, murder, okay, one nation, one race. So, ito pong rage na ito ni Haman at itong mga plot na ito laban sa mga Hebreo, laban sa Hudyo, laban sa Israel, ay nag-ugat pa simula po noon. Okay? Kaya nga po, now there was a decree to destroy the Jews. Haman suggested organizing the mass murder of the Jewish people. Okay? And Haman's bounty, yung bounty niya na 10,000 talents, it is a promised bribe for the king. Okay? Actually, mautak po si Haman. Pag binasa po natin yon, ang mangyayari dyan, yung pera na yon, that would not actually come from Haman's own pocket. It will be obtained, no, from the property of the slaughtered Jews. Okay? Kumbaga, ipaplunder nila lahat ng mga nakuha nila kapag ka namatay na, pinatay nila yung mga Hudyo. At yun ang ilalagay nila sa royal treasury. Okay? Mautak niya po, ne? So, actually, no, instigate nga po, no, tinago ni Haman mula sa hari yung true identity ng mga descendants na ito. Yung group of people na ito. Okay? Now, in Esther chapter 3, verse 10 to 11, now, so the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman, son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of the Jews. Okay? Ang sabi ni King Xerxes, you keep the money. Okay? Keep it, said to Haman, and do with the people as you please. Okay? So, siguro yung ngiti ni Haman hanggang tenga, no? Gawin mo sa mga taong yan yung gusto mong gawin. Okay? Now, this only shows kung ano yung plot ni Haman. Now, the king became his pawn. Okay?
ito na. This is the time when the king became upon. Again, King Xerxes probably had no idea what he agreed to. Okay, he probably believed, naniwala siguro siya, that he had merely agreed to the execution of a handful of dangerous revolutionaries in his kingdom. Akala niya, mga kawatan, yung ipinapatay niya. So he has no idea. Okay? So, ang sabi niya, do to the people as you please. Words that are pleasing to the ears of Haman as he thinks his plan will succeed. Now because he has made the king upon to his evil plans. And Haman convinced the king of his plot. So, na-convince niya na po si King Xerxes to execute this plan. Now in Esther chapter 3 verse 12, then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. So they wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's orders to the king's satraps. Yung satraps po, yun po yung mga subordinates. Okay? The governors of the various provinces and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own rings. In verse 13, dispatches were sent by couriers, okay, to all the king's provinces with the orders to destroy, kill, and annihilate all the Jews. Dito po, young and old, women and children. On a single day. So sa isang araw, dapat mangyari lahat ito. The 13th day of the 12th month, the month of Adar, and, ito po, to plunder their goods. So in verse 14, a copy of the text of the edict was to be issued as law in every province and made known to the people of every nationality so they would be ready for that day. And verse 15, the couriers went out, spurred on by the king's command, and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Dalawang bagay. In verse 14, it was issued as a law. At alam naman natin na ang utos ng hari ay hindi nababali. Now the question is, anong mangyayari sa mga Hudyo? Paano kung nalaman ni King Xerxes na si Queen Esther ay isa ring Hudyo? Ibig sabihin, siya rin ay mamamatay. Di po ba? Ngayon, paano mangyayari yung mga turn of events na ito? Paano maililigtas ni Queen Esther, ni Mordecai, ang lahi ng Hudyo? Paano maililigtas ng Diyos si Queen Esther sa batas na itinalaga ng hari? Yan po ay malalaman ninyo sa mga susunod na episode. Okay? I'm not here to spoil that. Hanggang dito lamang po ang series na dinirect ko. Okay? Alright? And, dito, ito, yung verse 15, pwede kong pahapyawan ito. That the city of Susa was bewildered. Nagtataka sila ngayon kung bakit naglabas ng ganitong kautusan, ng ganitong law, ang hari to annihilate all the Jews. Samantalang, ang alam nila, tahimik at payapang mga tao ang Hudyo. Sa lahat ng bahagi ng probinsya, walang Hudyo ang gumagawa ng hindi kanais-nais. Walang Hudyo ang nanlalamang. Kumbaga, yung mga Hudyo, that time in their community, they are peaceful people in the community. Tumutulong sila. They are productive. Okay? In their community. Kaya nagtataka sila, they were bewildered. Now, this decree, an ordinance to annihilate or kill and destroy all the Jews. It is an empire-wide death sentence on the Jews that was announced by the king. Pero again, maybe walang kaalam-alam si King Xerxes kung sino ang kanyang mga ipinapapatay.
At ngayon, sa panahong ito, in this time, in this moment, wala pa rin alam si King Xerxes about Queen Esther's nationality. Now, the king and Haman sat down to drink. When a king sat down to drink, he has thought that he has made or done a job well done. And Haman also thought he had made a plan that would erase the Jews from the earth. So the city of Shushan was bewildered or perplexed because they were confused. Nalilito nga sila that such a decree was published declaring that these Jews were dangerous enemies. Okay? So in this third chapter of the book of Esther, all this came to pass because of the insecurity and wounded pride of one wicked man, who is Haman. Okay? Haman's pride leads him to his anger and hatred toward all the Jews. Pero alam niyo po ba that we have Jesus Christ in our lives? And Jesus Christ right now is leading us to becoming more like Him. Okay? Dito po ako magtatapos sa mga susunod na slides. So, meron po akong narinig na kwento na itong kwentong ito ay kwento lang. Ginawa lamang ng kwento. Okay? Gawa-gawa lamang po ito. Meron 3 magkakaibigan. Si John, si Peter, tsaka si James. Sabi ni John, araw-araw na lang, ang baon ko, hamburger. Araw-araw na lang, hamburger ang baon ko. Pinapabaon ng nanay ko sa akin, everyday hamburger. Pagbukas, hamburger pa ang baon ko, magpapakamatay na ako. Sabi naman ni Peter, ikaw hamburger, ako araw-araw hotdog sandwich ang baon ko. Every day. Sa buhay ko, pinapabaon ng nanay ko sa akin, hotdog sandwich. Sige, bukas pa hotdog sandwich pa ang baon ko, 2 na tayo magpapakamatay. Ang sabi ni Peter. Narinig ngayon ni James yan. Sabi ni James, akala nyo kayo lang? Ako din. Every day, peanut butter ang palaman ng baon ko. Sige, pagbukas, peanut butter pa rin ang palaman ng baon ko. 3 na tayong magpapakamatay. So dumating ang kinabukasan, 3 silang pinaglalamayan. Nagkita-kita ngayon yung nanay ng 3 ito. Ang sabi ng nanay ni John, kung alam ko lang na hamburger ang magiging dahilan ng pagkamatay ng aking anak, di sana hindi ko na siya pinagbaon ng hamburger. Ang sabi naman ng nanay ni Peter, ganon din ako. Kung alam ko lang na hotdog sandwich ang magiging dahilan ng pagkamatay ng aking anak, hindi ko na sana siya pinagbaon nito. Sana buhay pa siya ngayon. Tinanong nila ngayon yung nanay ni James, ikaw, ewan ko nga sa anak ko, sabi niya ganon. Ewan ko nga sa kanya, araw-araw naman, siya naman nagpiprepare ng baon niya. Okay? So, para sa mga hindi nakaget sa joke, ito po yun. Now, you have to be aware of what you are capable of doing. Okay? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 17, using the scriptures, the person who serves God will be capable, having all that is needed to do every good work. Don't be like James. You know what you can do right now because you are a child of God. Amen? Equipped ka. You are capable of doing good work. Okay? Huwag laging peanut butter. Meron ding cheese whiz. Meron ding mayonnaise. Di ba? You are capable of this. You are capable of doing good things because you are well-founded and equipped and empowered by the Word of God. Okay? A believer of Christ is capable of doing good deeds
reflecting God's character and loving and serving others. No, next po, oftentimes, issues in your life are affected by what you are feeling or your own feeling. Kaya nga po, in Proverbs 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, no, in the word of God. For out of it are the issues of life. Okay? So be aware of what we allow into our minds. Let not pride consume us. Let not anger, let not hatred consume our hearts and our minds. Be aware of our own thoughts and feelings such as anger, resentment, pride, and jealousy. Because our hearts are valuable and should be guarded because they are the core of our being. Amen? Para i-guard natin ang ating puso, para maging aware tayo sa mga bagay na pumapasok sa ating kaisipan at nalalagay sa ating puso, let us meditate the Word of God. Hindi ko po sinasabing maging concerned tayo, maging mas aware tayo sa mga negatibong bagay para mawalay tayo, malihis tayo sa mga bagay na yon, mas maging aware tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? You don't have to remain undefined. Kapatid ko sa Panginoon, ang purpose mo sa kung nasaan ka ngayon is already defined sa first book ng Bible. God created you after His own image. Okay? Ikaw ay nalikha ayon sa wangis ng Diyos. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So you are created after God's own image. Okay? And in the book of John, 1 John chapter 4, verse 17, as He is, so are we in this world. Jesus defines who you are. Amen? You are forgiven. You are a child of God. You are promised an inheritance. You are empowered to live a life that glorifies God. And you can live out your unique purpose according to your relationship with Jesus. Amen? And you are victorious. Again po, tagumpay dahil kay Kristo. Sigaw po natin, tagumpay! Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Praise you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We are no longer slaves. We are no longer chained, Lord God, sa kasalanan. Instead, Lord, you define who we are. You define who we are in Christ right now. Patuloy po nawa naming makita, Panginoon, kung sino kami, that we are your children. Na kami, Panginoon, ay may inheritance in Christ. That we are empowered to live the life that glorifies God. At Panginoon, let your word continually reveal who we are. Our purpose according to our relationship with you. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang awit na ito. Kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy sa lahat. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw.
tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Praise God. Hallelujah. Yung palakpan natin, Panginoon. Okay, thank you, Sir Chris, doon sa kanyang pamilya. Salamat. Ang ating speaker ay bagong gupit at bukas siya binata. Praise God. Salamat. At salamat po sa bawat sa atin, mga youth natin, ang mga music natin, maraming gusto ng plano, ang IT natin. So maraming mga ating for such a time as this, na kung saan ginagawa natin, gumagawa tayo ng opportunity para po gagawa, marinim natin ang evil days sa buhay natin. Okay? Okay, manig mo na ako na. Praise God. So, ang tabi po natin, tunay na si Iman ay meron siyang pride, no? At ang pride niya, ang nag-lead para po siya sa kanyang galit at ganoon din sa kanyang pagkaingit, no? So, sabi po ng 1 Timothy 6:4, ang taong hinto'y mayabang, pero wala namang nalalaman. Gusto lang niyang magipagtalo, nauwi lang naman sa pag-inggitan, sa alitan, panira at pagbibitang. So, ang pride, ang kayabangan, no, sa sarili, ay tunay na marami ito nagiging bunga, no? Kapag ang tao ay meron siyang pride sa iyang buhay. At lahat tayo may pride, no? Pero sa tulong ng Espiritu, sa tulong ng salita ng Diyos, ay atin po na-overcome ang pride natin. So, ano ba kayabangan? Napag-inishare sa niya, yung parang siya conceited sa kanyang sarili na nagmamalaki, na siya mas mayaman, mas righteous, mas mabuti ako sa kanya, mas matagumpay ako sa kanya, at nagtagumpay ako. So, ang kanyang sarili, ang kanyang itinataas. Self-conceited, self-centeredness, siya proud, self-righteous. At ganoon din po, nabagin ni Sir Chris, insecurity. Hindi lang po yung nagmamayabang sa kanyang sarili, sa kanyang mabuting gawa, sa accomplishment niya, kundi ang isang taong mababa ang tingin niya sa sarili. Na mas binibigyan ng pasin ng mga taong mas buti pa sila. Kumisan sa Facebook, tayo nainggit sa mga taong kumakain at sila ay nagbibiyahe. Sana ako rin. So, nandun yung kumisan yung inggit, no? Sa ating mga buhay. Nandun yung security pala, hindi inggit. Security. Kaya, ang bunga nun ay inggit. Kaya hindi lang po yung magmalig sa sarili, ibig yung taong mayroong mababa na pagtingin sa sarili, na buti pa sila, ay nandun yung pride din yun. No? Sa buhay ng isang tao. So, yun po, no? Na kung saan nagbunga ito ng inggit, alitan. At kumisan nga, ang alitan sa pamilya, alitan sa sino mong kaibigan, anong relasyon, ay dahilan ni pride. Pride ang dahilan. Anumang paninira, sinisira na ng ibang tao, pride yun. Para lang masatisfy yung sarili. Sinisira natin yung mga tao, sinisira natin yung mga anak sa sauna. Yung bang, nandun yung pride kasi ang dahilan. Ang dahilan yung bunga yun ng pride. Kaibangan. At pagbibintang. Nagbibintang tayo kumisam sa mga taong at sa mga kalasyon natin. Sa babae na hindi mo totoo. O ay totoo. Pero hindi dapat tayo magbintang.
kundi tayo po ay maging liwanag sa mga taong meron mga anumang bagay sa buhay natin. Kaya, kapatid, ang biyaya ng Diyos, sabi nga po ng 1 Timothy 2:12. Sabi nga, Timothy 2:12. Tito 2:12. Ito ang nagtuturo sa atin. Itong biyaya ng Panginoon. No? Pagkita natin verse 11, itong verse 12, ito ang nagtuturo. Yun po yung biyaya. No? Na kung saan ang biyaya ay pinahayag sa lahat ng tao. Nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan, kabunduang magnanasa. So, ang biyaya ng Diyos, ibig sabihin biyaya, ay yung hindi tayo ito karapat-dapat. Bilang anak, bilang tayo pinatawag, bilang pinagpala, bilang tagumpay, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat maging righteous. No? Pero ibigay ng Diyos sa atin sa pagitan ni Kristo. Hindi tayo karapat-dapat. Kaya ito ang maglilid sa atin. Para sa ating pagiging self-righteous, self-conceited, nagmamataas, tayo ay nagmamayabang, tayo mababa ang tingin natin sa ating sarili natin, at mataas ang ating tingin sa ating sarili, sa ating kapwa ay tayo mas matuwid sa Allah, mas matagumpay. So ito ang magtutuwid sa atin. Ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig katapatan ng Diyos, ang siyang magtutuwid sa atin na hindi natin gagawin ang kasamaan makamundong pagnasa. Yan po ang magiging dahilan natin kung bakit natin ma-overcome ang pride. Hindi mo ma-overcome ang pride sa sarili mong kakayaham. Na dapat magpakabuti na ako, dapat hindi ako magigit, dapat hindi na ako magipagkalitan, manirang puri, pagbintang. Hindi po natin magagawa sa ating sarili yan. Mapapagod ka. Pero kapag nakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay, ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay, ang kanyang kabiyaya, ang kanyang katapan sa iyong buhay, yun po, unti-unti, ikaw ay magkakaroon ng pagbabago. Nalalabas ang karakter ng Diyos, karakter ng Kristo, nasa iyong buhay. Unti ito lalabas. Dahil ito, ang salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay ng kalayaan, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pangunawa, yun po ang magbibigay ng kalayaan. And the truth will set us free. Amen? Kaya, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos, sa buhay natin, mamuhay tayo dito sa mundo na maayos, matuwid, at maka-Diyos. Yan po, kaya napakalaga ang biyaya ng Diyos na ating maranasan at patuloy natin ma-overcome ang mundong ito sa magitan ng biyaya ng Diyos. Patuloy natin meditate, alalahanin lagi sa ating mga buhay kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya po masasabi natin patuloy sa ating mga buhay, tagumpay! Tagumpay! Amen po ba? Tagumpay. At tunay na biyaya ng Diyos. Biyaya! Sabi natin, biyaya! Yes. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy nating ideklara. Ating pong patuloy kumpisalan. Ating patuloy paniwala sa buhay natin. Ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lang po natin malalaman isang 2-3 araw, kundi patuloy habang buhay na ang Diyos ay makilala natin sa ating mga buhay. At ang pagkilala sa Panginoon ay ito'y forever na. At sa walang hanggan. Dahil ang Diyos ay hindi natin kayang arukin sa ating sariling pag-isip, kundi ito, ang ating purpose sa buhay nito ay fellowship with God in our life. Kaya po, magandang umaga po sa inyo. Purihin Panginoon. Palapakan natin Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Sa lahat ng mundo, tunay na siya dakila sa ating mga buhay. Bless you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba
Yes, oh God. Itataas ang ngalan mo. Hallelujah. Yes, Lord. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Tunay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tunay, O Diyos, dakila ka ang tunay, Panginoon. Tunay, dakila ka. At sana mo pagkukunan namin, sapat ay yung biyaya sa buhay namin. Kaya Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. At tunay na ang buhay ni Haman ay isang learning sa amin, isang pagturo sa iyong buhay, na kung saan ay pride, ay nagbuo ng maraming mabay, nagbuugat ng maraming mabay sa buhay ng sa tao. Kaya Lord, salamat po na kami, Panginoon, ay patuloy mo tinuturuan, patuloy mo tutuwid sa iyong magiging ng sanda. Sa amin, saganang sa amin, sa ibang tao, Panginoon, hindi namin kayang baguhin na, di kaya at di ko kaya, di namin kaya baguhin na ang puso. Kaya ang salita mo, sabi nga ng Hebrew 12, buhay, makapangyarihan, at magkabalitalim na nagdidivide, naghahati ng spirit and soul, na kung saan nilalaman niya, ang salita mo, ang aming inisip, ang laman ng aming kalooban, ang aming puso, at ang salita mo, ang siya nag-expose sa amin, kung ano ang aming kalagayan bilang tao. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, na tunay hindi mo bisa, ito'y buhay, Panginoon, sa iyong mga buhay. Lord, pinupuri ka ng pinaparanam. Sana naman, na Espiritu Santo, when we all say, Amen, Amen. Amen.